dito pakita sa isang parte ng malapit din sa dagat. Ito yung pier na kung saan nagdudugtong yung parte ng Catanduanes. Parang parte doon ng Catanduanes. Kasi ayun yung Bulkan Mayon. Hindi lang malinaw dito sa camera. Kasi hindi rin malinaw dito sa malayo na malabog siya. Blurred siya kahit sabihin na hindi siya sa camera mismo makikita. Mismo dito directly na blurred. Yan. Pero tanaw pa naman ang Bulkan Mayon. Naanohan lang siya siguro parte doon sa Albay, baka maaring maulan. Kasi yung white sun niya na galing sa dagat ay parang siyang may part na maulan, kaya hindi nakikita yung island o yung isla, kahit mismo yung bundok kung saan nakikita yung parte ng Catanduanes. Kasi sabi nila, according sa kanila, ang Catanduanes galing dito sa Karamuan ay 2 hours na lang. So, ibig sabihin malapit. Ikukumpara sa Tabaco City. Kasi ang Tabaco City, hindi ako sure kung ilang oras yung sakayan nila ng barko. Pero dito, I think, hindi naman barko kumbaga parang ganito lang, sakayan pang dagat, pero di motor. Iba kasi yung barko. Iba rin yung ganito lang na tawag dito lancha. Yan. Ang tawag lang dito sa amin, lancha o ferryboat. Tama ba yun? Kasi iba yung barko. Yung barko kasi malaki yun. So, ang barko kahit 100 persona o more than 500, kaya ng capacity niya at pati yung bus mailalagay. Dito naman sa ganito, lancha, ang pasahero lang ata dito dapat mga 20 persona. Di ba no? Kasi pinagbabawal ng mga dyan hindi pwede magpasahero ng marami. Yung Coast Guard ba? Yan. Bantay sarado din sila. Eto, parang ang nangyari dito dahil sa kalumaan ng pier, parang naano na siguro ito ng bagyo, yung seawall niya nahampas na ng dagat sa lakas ng ulan o lakas ng bagyo, nakakasira din yan. Or baka sinadya talagang sirain nila kasi yung project siguro na gagawing bago, magiging new look siya. Yan. Dito po marami din po dito mga nangingisda. Yan. At ito yung tinatawag nilang daungan na. Yan. Ngayon wala akong nagtinda ng nagtindang isda ngayon. Maaaring wala pang huli o baka mamayang madaling araw pa. Kasi mostly naman dyan sa mga nangingisda, aalis sila ng hapon, madaling araw, babalik sila mga alas 3 na ng umaga o alas 4. May mga huli na yan. Kaya sa umaga ka lang makakakuha ng mga bagong huling isda. Ganun. Kasi sa hapon, may mga nanghuhuli, ilan lang kilo ang nakukuha nila. Hindi not like sa pinakagitna ng karagatan na talagang sabak talaga sila. Yan. Malapit-lapit pa tayo doon. Yan. Ito yung malapit sa Catanduanes. Yan. Thank you dun sa anak ni Sis Edsel na matyaga akong nililibot. Yan. Kasi nga, etong ang Karamuan, isa itong tourist spot na dinadayo, pinupuntahan ng mga turista sapagkat dito maganda yung tubig, ang linaw-linaw, pati yung ilalim ng dagat kitang-kita daw. So bukas January 4 aga kaming pupunta ng dagat at sasakay sa bangka. Kumbaga itatry natin kung ano ang laman dagat, kung makikita ba natin talaga like Palawan. Ito yung pangalawang sinasabi nila na Palawan Island. Yan. Pero Karamuan siya. Sakop po siya ng province of Kamsur. Yan. Pero ang mga salita din po dito ay mga Bicol. Mga Bicolana rin po ang mga tao po dito. Magbibicol po kita. Marhay na hapon po sa Bugabos. Yan.
Ano yun po ako sa Karamuan, Kamsur, kung saan naging visitor po ako dito. Hindi po ako tourist. Kundi, syempre, isa sa mga kaibigan ko na napaunlakan na makapunta po ako dito sa tulong po ni Sis Edsel, Sis Maricel. Yan, kasama na yung kanyang anak. Sinama ako na napakabait. Kanina, yung kapatid niya. Yan, ang ganda po dito. Dalampasigan. Eto na, dito ko na kakantahin yung Bato sa Buhangin. Di ba? Bato sa Buhangin na panahon na kabataan ko sa Sorsogon. Ganito yung buhay namin. Harap ng bahay namin, dagat. Likod ng bahay namin, bundok. So yung lolo't lola ko, pag wala pong huli ng isda sa dagat, sa likod naman ng bahay namin, may aanihin naman po kaming kamuting kahoy, mais. Yan yung buhay namin noon. Kaya nung sabi kong Bato sa Buhangin, ito yung naging part na maaalala ko nung kabataan ko ng Bato sa Buhangin. Yan. Sabi nga, kapag ang puso'y natutong magmahal, bawat yugto ay hindi ko na alam, pero sorry. Yan, ito yon. Yan, Bato sa Buhangin, yan na po. Dalampasigan, yan. Thank you po sa mga nanonood po sa akin, sa mga silent viewers po dyan. Pagamat alam ko naman, hindi naman po ako famous na tao. Wala rin po akong kakayanan. Wala rin po tayong maipagyayabang. Ang akin lang, siguro, maging tapat ka lang sa kapwa mo at marami kang magiging kaibigan. Yun lang akin. Kasi kung tapat ka sa kapwa mo, tapat ka sa mga kaibigan mo, hindi ka iiwan. Mas lalong mamahalin ka nila. Kagaya ng mga silent na nagmamahal sa akin. Kagaya nila Sis Press, Sis Edsel, Sis Carla, Sis Donna. Marami pa. Bukod sa aking team. Syempre, especially sa mga anak ko. Yan. At sa mga kamag-anak ko pa. Pero, eka nga, hindi nagyuyugto. Hindi nagtatapos ang yugto ng buhay sa isang awitin na sabi nga, Bato sa Buhangin. Patuloy pa rin tayo habang nabubuhay, habang tayo ay nandito sa lupa. May biyaya na binibigay ang Diyos. Free. Eka nga, sabi ng Diyos, walang bayad yan. Kusa kong ibibigay sa inyo. Laman man ng karagatan, laman man ng kalupaan, yan ay para sa tao at para sa hayop. Bahala na kayo kung paano nyo mamahalin at kung paano ninyo aalagaan ang binigay kong biyaya sa inyo. Magmahal kayo sa kapwa nyo, magpakarami ng kaibigan. Ang kaaway ay gawing habang buhay ninyong kaibigan. Kumbaga dyan kayo matututo kung anong bagay ang inaayawan sa inyo, matututo kayo. Ito pala yung ayaw niya, babaguhin natin. Minsan kahit hindi na natin kailangan baguhin ang ugali natin para sa kaibigan na mahalin tayo. Ang mahalaga, nagbabago tayo sa isang bagay sa pagkakamali. Yun po. Kaya yun. Sana ho, meron ho kayong napulutan aral dito sa aking video. Ang buhay dagat, parang isda rin niya na lumalangoy tayo sa ating ditong mundo. Ang dagat, nabubuhay sila sa mundo sa ilalim ng tubig. Tayo naman, nabubuhay man tayo sa ibabaw ng lupa. Iba ang buhay nila, iba din ang buhay natin. Pero, alam nyo ba, sa lahat ng uri ng hayop na nilalang sa mundo, ang aking lang sinasabi, langgam lang ang sakalam. Bakit? Tayo mga tao, pag lumindol at nasa taas tayo ng bahay o building man, maaaring matabunan tayo, madurog tayo, mamatay. Pero ang liit ng langgam, asahan ninyo, gumuho man ang 10 building, ang langgam buhay pa rin. Diba? So mas maswerte ang langgam. Kasi hindi siya sa kamatayan. Malayo siya sa kamatayan. Tayo lang ang tao ang pumapatay sa langgam. Bakit? Kung nakakaperhisyo na siya, nangangagat na, yan, tiris agad. O, diba? Thank you so much po sa aking video na 9 minutes. Maraming salamat. Sa susunod po.
madalang araw. Yan!